Mga kabarangay at mga tropang basketballista, matapos ang isang napaka-intense na Game 1 na nagtapos sa game winning shot ni Justin Brownlee, papasok tayo ngayon sa mas mahalagang laban, ang Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra at TNT Tropang 5G. Kung titingnan natin na naging resulta ng unang laban, masasabi nating nanalo ang Ginebra pero hindi sila dominante. Sa katunayan, muntik pa nilang maaksaya ang 18-point lead bago sila iligtas ni na RJ Abarientos at winning shot ni Justin Brownlee. Nanalo ang Ginebra sa score na 102-100 matapos ang buzzer-beating jumper ni Brownlee habang 0.6 seconds na lang ang natitira sa orasan. Ngayon, ang tanong ng lahat, ano ang kailangang gawin ng Ginebra para maka 2-0 at paano makakabawi ang TNT para maitabla ang serye? Unang-una, kailangang ayusin ng Ginebra ang kanilang fourth quarter execution. Oo, nanalo sila ng Game 1 pero ang katotohanan ay halos mawala sa kanilang laro. Mula sa malaking lamang, hinayaan nila makabalik ang TNT hanggang sa naging dikit na dikit ang laban sa huling minuto. Hindi pwedeng mangyari ulit iyon kung gusto nilang kontrolin ng serye. Pangalawa, kailangan nilang ipagpatuloy ang agresibong laro ni RJ Abarientos. Sa Game 1, si RJ ang tunay na X-Factor habang nakatutok ang depensa ng TNT kay Brownlee. Si Abarientos ang nagpasok ng dalawang napakalaking 4-point plays na nagbalik ng momentum ng Ginebra. Kapag nagkaroon ulit siya ng 20+ point performance, magiging napakahirap para sa TNT na magdesisyon kung sino ang kanilang pipigilan. Pangatlo, dapat manalo ang Ginebra sa rebounding battle. Kapag nakapag-rebound sina Scottie Thompson, Troy Rosario at mabilis ang transition game ng Ginebra. At kapag mabilis ang takbo ng laro, mas maraming pagkakataon para makapunto sina Brownlee at RJ bago pa makaset ang depensa ng TNT. At panghuli, kailangan nilang limitahan sina Roger Pugoy at Calvin Oftana. Sa dulo ng Game 1, ipinakita ng TNT na kaya nilang bumalik dahil sa kanilang perimeter shooting. Kapag nakakuha ng kumpiyansa ang dalawang ito ng maaga sa laban, pwedeng magbago agad ang momentum ng serye. Para naman sa TNT, ang pinakamalaking adjustment ay simple lang, mas magandang simula. Sa Game 1, nahulog agad sila sa malaking butas at halos buong laro silang humahabol. Ang problema, kapag humahabol ka sa Ginebra, mas napapagod ang iyong mga pangunahing players at napipilitan kang gumawa ng mas maraming risky plays. Pangalawa, kailangan ng mas malaking suporta para kay Chris McCullough. Nakita natin sa Game 1 na kaya niya mapagsabayan kay Brownlee pero hindi sapat ang isang import na talunin ng Ginebra. Kailangan mas maging agresibo sina Oftana Pugoy, Jordan Heading at Ray ng Batak. Kapag nakaabot sa double figures ang tatlo o apat pang local players ng TNT, malaking problema yon para sa depensa ng Ginebra. Pangatlo, dapat nilang targetin ang depensa ni Brownlee. Kadalasan ang pinag-uusapan ay kung paano pipigilan si Brownlee sa opensa. Pero maaaring baguhin ng TNT ang taktika at pilitin siya magtrabaho sa depensa laban kay McCullough at sa kanilang mga wing players. Kapag napagod si Brownlee sa depensa, maaaring bumaba ang kanyang pagiging epektibo sa fourth quarter. At panghuli, dapat nilang iwasan ang turnover sa crunch time. Isa sa mga naging dahilan ng pagkatalo nila sa Game 1 ay ang ilang mahalagang turnovers sa final minutes. Sa finals, isang malaking pasa o isang maling paghawak mo lang ng bola maaaring magbago resulta ng laro. Kung pagbabasihan natin ng Game 1, may momentum at kumpiyansa ngayon ng Ginebra matapos silang iligtas si Justin Brownlee sa isa na namang classic finals moment. Ngunit ang TNT ay may dahilan din para maging positibo dahil napatunayan nilang kaya nilang makabalik sa 18-point deficit at halos maagaw pa ang panalo. Para sa akin, ang Game 2 ay hindi na magiging laban ng talento, ito ay labanan ng adjustments. Kung mapipigilan ng Ginebra ang comeback ng TNT at mapapanatili nila ang agresibong laro ni RJ Barrientos, sila ang may lamang para makakuha ng 2-0 record. Para maging updated sa mga sports news and events, basketball, boxing, esports at kung ano paman, huwag kalimutang i-follow ang Sports Balita International sa ating Facebook at YouTube page para laging updated sa mundo ng palakasan.